pilang ito. Para sa pinakabago at makabuluhang impormasyon at kaalaman mula sa Ministry of Human Settlements and Development, narito na ang programang MHS Delivers. Hatid ng inyong mga tagapaglingkod na information officers na sina Salembay Abdullah at Juwayriya bin Emran Muhammad kasama si Hamsari Pala. MHS Delivers, sumasahing papawid upang maiparating sa inyo ang mga dapat ninyong malaman ukol sa mga serbisyong pabahay, regulasyon at hanap buhay para sa bawat pamilyang Bangsamoro. MHS Delivers sa pamumuno ni Minister Attorney Hamid Aminuddin Bibara at sa liderato ni BARM Chief Minister Abdul Rauf A. Makakuwa. MHS Delivers. MHS Delivers. A'udhu billahi minash shaitani rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Glory be to you, Allah subhanahu wa ta'ala. We have no knowledge except what you have taught us. Verily, it is you, the all-knower, the all-wise. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Isa ho ang napakaganda, mapagpala at makatahanang umaga ho sa ating lahat. And welcome once again sa ating programang MHS Delivers. Ito ang programa sa radyo na hatid sa inyo ng Ministry of Human Settlements and Development o MHSD, ang tinaguriang housing arm ng Bangsamoro Autonomous Region in Muslim Mindanao, or in short, ang housing arm ng BARM. Ngayon ho ay ikalabing siyam sa buwan ng Pebrero taong 2026 at ikalawa sa buwan ng Ramadan 1447. At ito na ho ang ating 260th episode ng ating programang MHS Delivers. Subalit, sabi nga ni Kabalay na Ria kanina, ngayon ho ang unang araw ng ating pag-aayuno sa holy month of Ramadan. Ramadan Mubarak sa inyong lahat, sa aking mga co-host dito sa ating istasyon. Siyempre, ang ating episode ngayon ay live pa rin na pakikinggan sa DXMS Radio Bida 882 kHz sa inyong mga pihitan, at live din po sa Facebook. Ang ating official Facebook page ay Ministry of Human Settlements and Development, BARM. Kayo po ay aming inaaniyahan. Nasamahan kami hanggang matapos ang ating isang oras na programa hanggang alas 12 nitong tanghali. Ayan, binigyan ko na ng 10-minute extension ang ating episode ngayon, at tumango naman si Kabalay na Jeffrey sa kabilang kwarto. Ibig sabihin, okay lang lumabas tayo ng alas 12 ng tanghali ngayong araw na ito. At syempre, hindi ho makukumpleto ang ating episode ngayong araw kung hindi makakabati ang ating mga kabalay at ating mga kapwa homecaster sa ating episode ngayon. Unahin natin sa bandang kanan na ng ating kabalay na si Kabalay na Ria. Assalamualaikum, good morning. Waalaikumsalam warahmatullahi ta'ala wabarakatuh. At isang magandang makatahanang umaga po sa ating lahat. Ramadan Mubarak sa ating mga tagapakinig sa radyo at nanonood ng live stream. Ako po ang inyong lingkod Bangsamoro, Juwayriya bin Emran Muhammad. Masya Allah, manusuli pang kapasan ang ating kabalay na si Ria. Masiglang-masigla pa. Siyempre, kalahati pa lang siguro, hindi pa nangangalahati ang araw para sa ating pag-aayuno ngayon. Ako, napaka masigla pa. At syempre, everybody is so happy, delighted to have reached this month of Ramadan. Dahil times 2, 3, 6, 7, 8 ang lahat ng ating mga ginagawang pananampalataya ngayong buwan na ito. At mula sa ating kanan, tayo naman ay gumawi sa ating kaliwa. Nariyan ang ating kabalay na si Hamsi para bumati na sa inyo. Kabalay na Hamsi, good morning, assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi ta'ala wabarakatuh. Ang salit Kabalay na Ria at makatahanang umaga sa lahat ng ating mga kabalay. Ramadan Mubarak. And welcome po sa aming panibagong episodyo ng aming programa kung saan isang oras na naman po tayong magsasama-sama para sa mga makabulang talakayan at mga bagong kaganapan ng aming ministeryo. At ako po ang nilingkod Bangsamoro, Hamsari Pala. Ayan, naman ang pagbati. Talagang halata rin na alam mo yung kasiyahan na talagang tagos hanggang sa kailaliman ng ating pamusungan, kung sa magindanahon pa ng ating puso, dahil nako, napakabanal ng ating buwan ngayong araw na ito. Simula ngayong araw na ito hanggang March something, no? Kailan kaya ang ating advance pag-isip, no? Ang Eid. Birthday pa ng Ramadan. Wala ako ng may-may. 19. Mga kasali sa i-discuss na
natin. Yes, that's right. At dahil nabanggit mo yan, Kabalay na Hamsi, mahalagang malaman natin kung ano ba ang dapat nating tandaan, no? Ngayong buwan ng Ramadan para ho maging mas makabuluhan ang ating mga isinasagawang mga magagandang gawain at syempre pananampalataya. At para sa ating episode ngayon, napakahalaga ng ating topic. At yan ho ay ipapaalam sa atin ang ating Kabalay na si Ria. At sino nga ba ang ating makakapiling ng, sa ating episode ngayon para sa ating MHS Discusses mamaya. Kabalay na Ria? Ang makakasama natin mamaya para sa ating MHS Discusses na maririnig natin ngayon ang boses ay mula sa Bangsamoro Darul Ifta. Siya po ay isang SCL Fatwa Researcher. Walang iba kundi si Sheikh Zulkarnain Sarento. Welcome po sir sa aming radio program. Assalamualaikum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ramadan Mubarak. Ramadan. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Masya Allah. Ang ating kapiling ngayon, napakabata no, Kabalay na Ria. Alam mo na, siguro kung ako magkakaroon ng anak na may Sheikh sa unahan ng kanyang pangalan, Masya Allah, alhamdulillah. Allahumma amin. Inshallah. Malay mo no? Pagkakataon pati sir. Oh, lahat naman. Lahat naman ay magiging posible sa kagustuhan ng Allah Subhanahu wa ta'ala. Inshallah. At syempre, paano ko ba tatawagin si Sheikh Karnain, no? Mamaya-maya, babalikan ka namin para sa ating MHS Discusses kung saan pag-uusapan natin in details no, ang ating topic ngayon, which is significant reminders for Ramadan 1447 or 2026. That's right. Ano nga ba ang mga paalalang dapat nating malaman ngayong banal na buwan ng Ramadan? Masya Allah, napakaganda ng ating topic ngayon. Ramadan pa talaga. Di ba? Masya Allah, alhamdulillah. At mamaya yan sa ating MHS Discusses, ang talakayan portion ng ating bawat episode sa MHS Delivers. At yan ipagkaraan lamang ng ating balitaan, ang ating IPH at ang ating HSF. At ang ating balitaan ay mangyayari po pagkatapos ng ating napakahalagang paalala patungkol sa ating affordable housing program. Narito, Kabalay na Almansor, Kabalay na Natunohos at Kabalay na AJ. Please take it away. Nais niyo bang magsimula ng bagong buhay sa bagong tahanan? Lumipat sa bagong struktura at bagong komunidad? Empleyado ba kayo ng kumpanya, opisina o may matatag na hanap buhay? Narito na ang Ministry of Human Settlements and Development sa pangunguna ni Minister Attorney Hamid Aminuddin Dibara at sa suporta ni Chief Minister Abdul Rauf Sami Gambar ay makakuha ang proyektong Economic Housing Loan katulad ng mga struktura sa Phase 1 at 3 sa may Barangay Kapiton, Dato Odin Sinsuat, kasama ang Phase 2 sa Barangay Samba, Dato Odin Sinsuat, layunin ng Ministry pagpatuloy ang mga proyekto sa Cotabato City, Special Geographic Areas, Maguindanao del Norte at Maguindanao del Sur, pati na rin sa island provinces ng Basilan, Sulu at Tawi-Tawi. Narito ang 9 na requirements na kailangan ipasa para mag-avail ng housing loan. Una, filled out housing loan application form. Pangalawa, Certificate of Employment and Compensation notarized. Pangatlo, kung may asawa, kailangan magpasa ng marriage contract. Kung hiwalay sa asawa, kailangan magpasa ng separation papers. Kung balo naman, kailangan magpasa ng death certificate of spouse. Pang-apat, payroll o payslip. Panlima, proof of billing. Pang-anim, 2 piraso ng 1x1 ID picture. Pang-pito, photocopies ng 2 valid IDs with 3 specimen signature. Kung may asawa, 2 kopya ng IDs na may 3 signatures bawat kopya. Pang-walo, authorization letter na nagpapahintulot sa Pag-ibig Fund na imbestigahan ang beneficiary. At ang huli, pang-siyam, membership status verification slip. Para magpasa ng mga requirements o para sa mga karagdagang impormasyon, maaari kayong mag-chat sa Ministry of Human Settlements and Development, BARM Facebook page, o makipag-ugnayan sa opisina ng Ministry of Human Settlements and Development sa MHSD Regional Office, Bangsamoro Government Center, Rosary Heights 7, Cotabato City. MHS delivers.
At inyong narinig ang ating napakahalagang paalala patungkol sa ating housing loan program or affordable housing loan program sa ating opisina ng MHSD, kung saan sa ngayon, syempre meron po tayo mga housing units dyan sa may barangay Samba, Datuudin, Sinsuat. At yung una nating mga housing units ay nasa barangay Kapiton, Datuudin, Sinsuat. At yan po ang ating pinagtutulungan upang maging mas matibay yung ating mga housing units and syempre yung ating security sa ating bawat komunidad na ini-establish. Yan ang pinaka-importante para sa ating homeowners associations at syempre sa lahat ng mga kabahagi ng ating komunidad na binibuild sa ating mga affordable housing areas. Ang tawag ho sa ating site o location ay Salam Homes sa Cabalay na Ria, no? Mamaya-maya tatanungin ko si Cabalay na Hamsi kung ano ang ibig sabihin ng salam. Inshallah, ibabahagi sa atin kasi ang salam po ay isang acronym. Bawat letra ay mayroong karampatang word na nagsisignify kung ano ba ang esensya ng ating mga affordable housing program, yung ating mga komunidad. At syempre, ngayong sa puntong ito, tayo magpapatuloy na sa ating balitaan ngayong February 19, 2026 and the second day of Ramadan 1447, kung saan matutunghayan nyo ang ating nag-iisang balita ngayong araw na ito. Ang ating headline ngayong araw, pangkat mula sa MHSD, napaunlad ang kaalaman na ukol sa ora-ora, RACS at PISEO. Ang detalye ng balitang ito ay bibigay sa atin ang ating kabalay na si Ria. Nakompleto ng 5 kawani mula sa Ministry of Human Settlements and Development ang housing arm ng BARM ang 5 araw na pagsasanay ukol sa ora-ora, RACS at PISEO na naginanap sa Acacia Hotel, Davao City noong ika-9 hanggang ika-13 ng Pebrero 2026. Ang training ay isinagawa ng Civil Service Commission o CSC for BARM at may kompletong pamagat na Navigating the Future of HR, Mastering the 2025 Omnibus Rules on Appointments and Other Human Resource Actions o ORA-ORA, the 2025 Rules on Administrative Cases in the Civil Service o RACS, and the Public Sector Employees Organizations o PISEO. Pinakalayunin ng aktibidad na palalimin ang kaalaman at pag-intindi ng mga kawani ukol sa pinakabago o updated na Civil Service Rules and Regulations upang may sakatuparan ang mga ito ng tama at mabuti. Ito ay upang matiyak na magkakaroon ang mga HR officers ng tamang kaalaman at kasangkapan na kinakailangan sa pagsasakatuparan ng personnel actions na naayon sa batas, malinaw at epesyente sa kanilang mga opisina. Natipon ng kaganapan ng mga human resource practitioners mula sa iba't ibang bangsamoro ministries, offices at agencies o BMOAs, foreign local government units o LGU, at state colleges and universities o SCU. Nagsilbing resource speaker sina Director 2 Arnold V. Juloya at Director 2 Dominador E. Gonzales Jr. na pinagtulungang ipaliwanag ng klaro ang ora-ora. Sina Attorney 5 Yasmin M.H. Abdul Karim at Attorney 3 City Amera T. Manalaw naman ang masusing nagpaliwanag ng RACS sa grupo ng mga kalahok at matapos ito ay binahagi ng huling topiko na PISEO ni Supervising Human Resource Specialist Flory Joyce N. Navarra. Ayon kay Tyron Luis A. Abcambot, Head ng Human Resource and Management Section, pagsisikapan nila sa MHSD na mapaangat ang antas ng HR, inspirado ng training na nakompleto. Gagawin umano nila ang makakaya at isasagawa ang mga natutunan upang maging awardee ng Program to Institutionalize Meritocracy and Excellence in Human Resource Management o PRIME HRM.
Maniag Kambot na nakibahagi sa pagsasanay sina Nasiba S. Pangka, Chief ng Administrative and Finance Division at miyembro ng Human Resource Merit Promotion and Selection Board o HRM-PSB. Kalambay A. Abdullah, Head ng Information and Communications Section at miyembro ng HRM-PSB. Attorney Sheila M. Austria, Legal Assistant 2. At Dayang Saki Norin T. Sangkula, HRM Assistant. Para sa kayapang pamahay at maunlad na paumuhay, ako po ang inyong lingkod Bangsamoro Joy Ria bin Temran Muhammad nag-uulat. Maraming salamat Kabalay na Ria sa detalye ng ating balita ngayong araw. At magbabalik tayo para sa ating IPH at ang ating HSF. Pagkaraan lamang ng ating napakaikli, subalit napaka-importanteng paalala patungkol sa ating resettlement housing program sa MHSD. Mga kabalay, please take it away. Mga biktima ng hidwaan, karabutan, kalamidad, mga internally displaced persons o IDPs, mujahideen at kanilang pamilya, at indigenous people. Sila ang mga benepisyaryo ng resettlement housing projects na libreng makakabenepisyo mula sa Ministry of Human Settlements and Development sa ilalim ng Bangsamoro Appropriations Act 2021. Tututukan ng MHSD ang mga pangangailangan sa pabahay ng mga nangangailangan pero walang kaya. Sa ilalim ng pamumuno ni Minister Attorney Hamid Aminuddin Bara at sa suporta ni Chief Minister Abdul Rauf Sami Gambar A. Makakua, narito ang Ministry of Human Settlements and Development para punan ang pangangailangan para sa mga bagong tahanan, para sa mga nawalan. Para sa mga karagdagang impormasyon, maaari kayong mag-chat sa Ministry of Human Settlements and Development BARM Facebook page o makipag-ugnayan sa Ministry of Human Settlements and Development sa MHSD Regional Office, Bangsamoro Government Center, Cotabato City. HMS delivers. Yes, MHS delivers. At inyong natunghayan ang ating paalala tungkol sa ating resettlement housing program sa MHSD, kung saan sa ngayon ay nasa 5,701 housing units na ho ang ating ini-establish sa iba't ibang bahagi ng Bangsamoro Autonomous Region in Muslim Mindanao. Kabilang dyan ang Maguindanao del Norte, Maguindanao del Sur, Special Geographic Area o SGA, Lanao del Sur, Basilan, Sulu at Tawi-Tawi. At yan ho ay dumarami pa habang tayo ho ay binibigyan ng pondo ng MFBM para ho sa pagtatayo ng ating mga housing units para sa ating mga nangangailangang pamilya, nangangailangan pamilya ng kanilang mga bahay. Sa ngayon, ang ating housing needs ay nasa 315,323. Yan ang ating housing needs as of this time. Naku, hindi pa ata naka 10% o naka 5% yung ating na-establish ang mga housing units para sa ating mga pamilyang Bangsamoro na nangangailangan ng kanilang disenteng tahanan. At syempre, ngayong sa puntong ito, tayo ho ay dadako na sa ating IPH. Ano nga ba ang baong trivia ng ating kabalay na si Ria para sa ating IPH ngayong episode na ito? Kanyang ibabahagi na sa atin, kabalay na Ria. Assalamualaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh. At ang ating IPH ngayong araw na ito ay patungkol sa itong sinasabing New Moon. Kumbaga, so ano nga ba itong New Moon na ito at bakit siya lagi ang hinahanap natin para simulan ang ating pagpuasa Bagong sa buwan. Ramadan, ang bagong buwan. So, ang sinasabing sa astronomiya, ang bagong buwan, ang New Moon, ay ang unang yugto ng buwan kapag ang buwan at araw ay may parehong ecliptic longitude. Longitude? Ate Sally? Longitude. Longitude. Sa yugtong ito, ang lunar disk ay hindi nakikita ng mata. Maliban kung ito ay nakasilweta laban sa araw sa panahon ng solar eclipse. So kung magsisimula ng bagong phase ng buwan, kumbaga, merong isang maliit lang na linya ng na crescent na makikita. Yun ang sinasabing new moon. Pero kung before nun, hindi talaga nakikita ang buwan.
So ito ay marka, itong new moon na ito ay marka ng simula ng isang buwan, lalo na sa mga lunar calendars gaya ng Hijri calendar. So ang lunar calendars ay isang kalendaryong batay sa buwan ng pag-ikot ng mga yugto ng buwan. Magkaiba ang mga kalendaryong lunar at lunisolar kung aling araw ang unang araw ng buwan. Yung iba, specific lang sila sa isang time zone, gaya ng Hebreo at Sino. So, kumbaga, kung anong Chinese New Year sa China, yun ang Chinese New Year sa buong taon. Na iba tayo sa pag-practice natin sa Ramadan kasi nakabase siya sa kung anong lugar natin, kung makita ba sa lugar na yun ang new moon o hindi. So, kaya magkakaiba ang ating start ng Ramadan, ang ating start ng pagpuasa, kumpara sa ibang lunar calendars na universal, kumbaga, ang start ng buwan nila. Kaya importante po ang pagtingin natin sa crescent moon at may sa lahat ng 30,000+ na nanood ng moon sighting ng DDI, yun po ang tinitingnan nila gamit ang lahat ng telescopes, lahat ng technology nung panahon na yun, na mind you, brownout. Kulang pa yun. So, talagang challenges ang start ng ating kung ano man ang challenges ng start ng ating Ramadan, inshallah, pagbigyan tayo ng kapangyarihan ng strength para ma-overcome sila. Pero That's yun right. po ang ating segmentong IPH, Impormasyong Pambahay at Hanap Buhay. Ayan, maraming salamat Kabalay na Ria. Ating naintindihan kung ano nga ba itong tinatawag na new moon, bagong buwan, at paano nga ba ito, nagiging essential, no, sa ating moon sighting tuwing sasapit ang banal na buwan ng Ramadan. At dahil dyan, Ria, ni-remind mo ko, mayroon akong isang katanungan sa ating speaker mamaya-maya para humaliwanagan. Itong mga nagpo-post sa Facebook, nagko-question, mga ganyan ba? Itong ating mga ginagawang moon sighting na ito. Mamaya-maya yan. That's right. Nako, may nabasa ako kaninang umaga yata, kaninang soul. Sahur, no? Kanina na parang basta mamaya-maya malalaman natin ang kasagutan mula sa ating speaker sa ating MHS Discuss. Subalit bago yan, atin munang tunghayan mula kay Kabalay na Ria na nagbabatid sa atin ng new moon. Atin namang alamin kung ano nga ba ang baong tips ng ating kabalay na si Hamsi. Nako, sa kanyang HSF ngayon, Kabalay na Hamsi, bahagi mo na yan sa amin. Yes, Ma'am Salet, para po sa ating segmentong Health and Safety First, Best Health is our greatest wealth. Para sa segmento ngayong araw, ating pag-usapan ang ating mga kaligtasan pagdating sa sunog at kung paano tayo makakaiwas sa ganitong insidente. Yes, Ma'am Salet, bagamat tuwing Marso po ginugunitang Fire Prevention Month, atin mo nang papasadaan ngayong episode ngayong araw ang sunog. Dahil sa mga napapanahong insidente ng sunog, hindi natin kailangan hintayin ang official na buwan kung kailan to sineselebrate, dahil every month naman po is napaka-importante na maingat tayo sa ating pang-araw-araw na pamumuhay. At sa mga nakarang araw, sunod-sunod ang insidente ng sunog dito sa Cotabato City noong February 17, 2026. Isang malaking sunog ang tumama sa Barangay Rosary Heights or sa Governor Gutierrez Avenue, Cotabato City, kung saan 7 bahay ang tuluyang naabo at mahigit 20 pamilya ang nawala ng tirahan. At tayo naman po sa paunang ulat, pinaniniwalaang nagsimula ito mula sa isang naiwang umanong kandila habang may power interruption. Yes, at kagabi nga lang po, Ma'am Sally, isang insidente naman po ng sunog ang naganap sa Awang, Dato din Sinsu at Maguindano del Norte. Isang bahay at 2 remittance po ang nadamay sa insidente na yun, Ma'am Sally. At dahil sa mga pangyayari ito, tayo ay muling magpapaalala na ang sunog ay maaaring mangyari anumang oras. Ngunit sa maraming pagkakataon ito ay maiiwasan sa pamamagitan ng tamang pag-iingat. At narito ang ating konting or maikling tips para tayo makaiwas at manatiling ligtas at makaiwas na din sa sunog. Unang-una, huwag iwanang nakasindi ang ating mga kandila, lalo na kapag matutulog o lalabas ng bahay. At iwasan ng overloading na saksakan at ipayos agad ang mga sirang wiring or yung tinatawag nating spider web or saksakan.
Usong-uso po yan, Ma'am Sally. Yes. Iwasan po natin para tayo makaiwas. Pangatlo, siguraduhin maayos at walang pagas ang LPG at isara ito kapag or pagkatapos natin magluto. At sunod is hugutin ang mga appliances kapag hindi naman po ginagamit. Makakatipid na tayo sa ating bill at makakaiwas pa at magiging ligtas pa po tayo sa Totoo yan. sunog. At ilayo ang mga posporo at lighter sa mga bata at magkaroon ng family emergency plan at alamin ang pinakamabilis na exit ng ating mga tahanan. At ang bawat sunog ay paalala na ang kaligtasan ay nagsisimula sa disiplina at responsibilidad. Simulan natin ngayon ang pagiging maingat upang maprotektahan ang ating pamilya at komunidad. At yan po ating maikling segment ng Health and Safety First. Best health is our greatest wealth. Ako po nilingkod Bang sa Morab Sari Pala. Ayan, mashallah, alhamdulillah, napaka-timely ng ating HSF ngayong araw na ito. At atungkol yan, Kabalay na Ria at Kabalay na Hamsi sa sunog. Ito ang sinasabi nila kapag nanakawan ka, okay pa dahil konting mga gamit lang sa bahay ang nakuha. Pero kapag sunog talaga ang nangyari sa ating bahay, ubos lahat. Magpasalamat tayo kung hindi pati buhay ng ating mahal sa buhay ay madamay. Ayan, no? Actually, nabasa ko yung news. Rosary Heights. Sa likod lang ata ng video sa Morris, Ma'am Sally. Okay. At saka yung sa Dato Udin Sinsuat na naging Walang Palawan at with your Cebuana. Cebuana. Wala po talamin la. Ayan o, yan ang iniingatan natin. Actually, yung dalawang words na nabanggit ni Kabalay na Hamsi kanina, disiplina at saka responsibilidad, ang kailangan meron sa atin. At syempre, kasama sa disiplina ang pag-iingat, diba? Kung nagpailaw tayo ng kandila, dapat nakalagayan sa something na hindi masusunog, di ba? Ibaguntol sa something matigas, kunyari baso or bakal, ganyan, huwag sa plastic. Oo, at walang katabing mga tela, kurtina. Totoo yan. Or nahanginan. Diba? Nang naalis ka ng bahay, dapat siguraduhin lahat ay naka-unplug at syempre, napatay na ang ating kandilang sinindihan, diba? Importante po yan. At kahapon ba o nung isang araw pa? Kahapon mabalik ang kuryente, no? Yes. Diba? So, nalaman natin, palagi lang tayong naninisi, no? Let's appreciate it. Oo. Marami talaga ang nag-post ng kanilang reaksyon na hindi masyado kanais-nais. Hindi ko puno ng KCC na updates eh. ano yun? Actually, lahat ng tao yata sa Cotabato City pumunta ng KCC. Dahil- Bakit na gano'ng karaming tao? Oo, dahil doon nga malamig. At syempre may ilaw. Mismong opening nila. May tinatawag pa ako pero hindi ako narinig. Ay, may nakita ka rin ba? Ikaw talaga. In our defense, suspended ang work kahapon natin. Kung may nakita kayo, Office, kung may nakita kayo sa May KCC kahapon kasi walang office. Yeah, ano magagawa mo naman pag wala ka ng wala ka Dahil ng natin source yung ng... computers natin sa KCC. Pwede. Actually, meron doong kainan na mayroong saksakan ng USB port ng cord. Ano bang kainan yun? Promote ko ba? Sige, tsaka na lang, no? Ayun ang pinakamahalagang malaman natin is that during those times, kailangan intindihin natin ang punot dulo ng mga nangyayari sa ating lugar. Yan ang pinaka-importante. Huwag basta-basta mag-judge at huwag basta-basta magre-react sa mga nangyayari. Guilty po ako dyan. Practice beautiful patience. That's right. Sabrun Jamil. Tama ba yung aking Arabic words? Baka pagalitan ako ng ating guest ngayon, no? Mashallah. Kahit sa pinakamasakit na mga pangyayari sa atin, lahat ng yan ay galing sa kagustuhan ng Allah subhanahu wa ta'ala. Kailangan tanggapin natin at syempre mag-move on tayo. At mas pagandahin pa natin ang ating buhay at pananampalataya sa Allah subhanahu wa ta'ala. At dahil dyan, tayo ay dadako na sa ating napakahalagang topiko ngayong araw na ito. Ang ating ikailang episode na ito, Kabalay na Ria, sa February. 260th episode. This is our third episode for February. Second to the last ng ating February episodes ng ating programang MHS Delivers. Nako, mag-send pa ako ng message sa aming group chat.
Teka lang, si... For that, Kabalay na Ria? Reintroduce our guest ngayong araw ito. Very good. Siya po ay isang fatwa researcher ng Bangsamoro Darul Ifta at isang Sharia Council of Law. Sheikh Zulkarnain Sarento, pakikinggan po natin siya para sa topikong significant reminders for Ramadan 1447 or 2026. I can go diretso sa first question. Sheikh, kumusta po kayo? Kumusta po ang BDI ngayong araw na ito? Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man wala wa ba'd. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. So, una sa lahat, nararapat sa ating mga Muslim na magpasalamat kay Allah Subhanahu wa Ta'ala dahil binigyan tayo ng napakalaking biyaya kung saan pinaabot niya yung mga buhay natin sa buwan ng Ramadan. So, napakalaking biyaya po yun. Alhamdulillah. Tama. Alhamdulillah, kasalukuyang mashallah napakaganda po ng flow ng activity o ng program ng Bangsamoro Darul Ifta na pinangungunuhan ni Sheikh Abdul Rauf A. Jalani, Mufti ng Darul Ifta. Actually, before Ramadan pa, talagang nabisi na po talaga yung mga taga Darul Ifta dahil sa preparation nila sa moon sighting. Yes. And preparation nila sa malaking programang ginaganap tuwing buwan ng Ramadan, which is yung competition ng Quran memorization and reading Quran every month of Ramadan. At kasama po doon yung every night of Ramadan ay merong magbibigay ng Islamic guidance o yung tinatawag na muhadara or lecture. So sila Darul Ifta din yung nag-designate sa mga ulama na yon at sila din yung nagbigay ng topic every lecture. Every lecture, So correct. yun, alhamdulillah. So alhamdulillah na iraos naman ng mabuti yung mga preparasyon ng Darul Ifta. Walillahil hamd. Mashallah, alhamdulillah. Ayan. Sadya namang napakabisi ng BDI Kabalay na Ria, no? Yes. At Kabalay na Hamsi tuwing buwan ng Ramadan. Hindi lang tuwing buwan ng Ramadan dahil hindi nawawala yung mga guidance na kinakailangan natin mula sa kanila. At dahil nabanggit mo, Sheikh, yung moon sighting, ito yung tanong ko para sa iyo. Kasi may nabasa akong post sa Facebook yata, sabi nila, parang taon-taon na lang, no? Parang taon-taon na lang daw, laging nahuhuli ang Pilipinas sa pag-uumpisa ng kanilang Ramadan. Para daw sinasadya na, parang ganun yung parang pinahihiwatig ng kanyang mensahe na para malate ng isang araw or mahuli ang Pilipinas. Ipaliwanag mo sa kanila, Sheikh, kung bakit ganun. Yes po. Yung sabi mo na kumbaga parang intentional na nangyayari taon-taon na nalilate yung Darul Ifta is hindi po yun totoo. Yeah, that's right. Unang-una, hindi po yun totoo. Ang ano kasi dyan sa moon sighting ay hindi yan order ni kanino lang na tao na mag-moon sighting kayo. Yan ay order galing kay Allah Subhanahu wa That's Ta'ala. right. Correct. Sinabi ni Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam sa kanyang hadith na sabi niya, sumu li ru'yatihi wa aftiru li ru'yatihi. Sabi ang kahulugan na bago kayo mag-umpisa mag-ayuno is tingnan nyo muna yung buwan ng Ramadan kung makita ba or hindi. So every 29th day of Sha'ban, diyan nagkakaroon ng moon sighting. Okay, 29. So ang nangyayari, kung nakikita ang buwan, alhamdulillah, at dahil dito sa Pilipinas napakaraming site po sa buong Pilipinas, sa Luzon, Visayas at Mindanao. Ay, hindi lang sa Mindanao. Hindi lang sa Mindanao. Buong Pilipinas Yes yan. po, yes po. So doon po sa every 29 of Shaban, every site ay meron silang sariling telescope kung saan tinitingnan yung buwan, yes. pagkalubog ng araw. So kung makikita, kung nakita nila yung buwan sa araw na yun, so mag-aayuno the next day. So yun ang magiging first day of Ramadan. Okay? At yun din yung first na tawag dito, first sa tanda sa bapuasa dun na amay kamilay sa ulan-ulan ng Ramadan. Ngayon sinabi ng Propeta Muhammad, fa in humma alaykum akmilu Sha'ban na 30 yawman. Kung magkataon na hindi niyo makita
no? Yung buwan ng Ramadan. So ang gagawin nyo, kukumplitohin nyo yung Shaban ng 30 days. Ibig sabihin, halimbawa, yung nangyari ngayon, nag-moon sighting tayo nung 17, February 17. So dahil hindi nakita sa Pilipinas, so hindi tayo nakapag-ayuno sa kinabukasan. Doon nung pa sa, 18. 19, ngayon pa. 19. Kasi nga yung 18, yun yung pang 30 day ng Shaban. Shaban, mashallah. So yun po. So yun ay hindi po tama yung haka-haka na bakit palaging nahuhuli. Nagkataon talaga na hindi nakita. Nagkataon na hindi nakita dito sa atin sa That's right. Pilipinas. Kasi daw, Sheikh, sa ibang bansa, nag-start na nagpuasa. Yes po. Ano ba ang difference ng moon sighting sa ibang bansa at saka sa atin sa Pilipinas para maintindihan nila? Yes po. Kasi sa some of jurists o mga ulama, sinabi nila na every country kailangan magtingin sila ng buwan. Sarili nilang, kumbaga, authority. Yes. Actually, itong issue na ito is matagal ng issue. Na-differentiate dito yung opinion ng mga ulama. Halimbawa, nakita dun sa Saudi. Kasi nga sa Saudi Arabia nakita. So, how about sa mga Islamic country na hindi nakita? Kailangan ba nilang sumabay dun sa Saudi, which is Saudi. nakita nila, or hindi? Kailangan may sarili silang moon sighting. Yun. So some of Gandang ulama, tanong. sinabi nila na kung makita sa isang lugar, ay lahat ng Islamic country is kailangan makisabay na doon. Okay? Isa yan sa opinion ng mga ulama. Yes. Okay? Ay isa naman sa pangalawang opinion ng mga ulama is hindi. Kailangan every Islamic country kailangan may sarili silang moon sighting. Na kung saan yung resulta ng moon sighting nila is doon makabase kung anong result ng moon sighting nila. Yes, correct. Lalong-lalo, halimbawa, tingnan natin yung Saudi at Pilipinas. Ilang oras yung different nila? Totoo 5 yan. hours. 5 So kung hours. sundin mo, so kailangan magtarawi ka ng madaling araw dito kasi kailangan doon ka rin Totoo. Yes, Magkasabay ka doon sa kanilang oras. Kung doon ka susunod. Yes. Oo. At ang magandang punto dito sa mga ganitong issue na may different opinion yung mga ulama. Isa yung sinabi nila na guide na hukmul hakim yarfa'ul khilaf. Ito importante ito sa atin, lalo na dito sa Bangsamoro kasi marami tayong naririnig, nakikita na nagkakaiba yung mga opinion. Dahil totoo yan. kay alim ganyan, kay alim ganyan. So ngayon dito sa Pilipinas or dito sa Bangsamoro region, ang authorized sa issue na yan is Darul Ifta. That's right. Correct. Okay? So kung ano yung decision ng Darul Ifta, decision ni Mufti or ang Darul Ifta, so kailangan nating sumunod doon. Totoo yan. Kasi yung differentiate o yung mga opinion ng mga ulama is yun yung kumbaga tubay badtimulon. Kumbaga yun yung magiging Doon na way na para maisa yung consolidate, opinion correct. is kung ano yung decision ni Darul Ifta. Correct. That's Dito sa right. atin sa BARM, nag-declare si Darul Ifta na ang beginning ng Ramadan natin is February 19. So, 19. kailangan natin sumunod. Totoo yan. Ayan. So, ganun no? po yun. Dapat intindihin natin at sundin natin. Yung mga ganito, napakaklaro naman ho, na kapag nakita ang buwan, magpuasa ka. Kapag hindi, doon pa sa sunod na araw ka mag-umpisang mag-ayuno. Hindi ko naalala kung comment ba yun or talagang in-announce nila ng moon sighting. Pero ang sabi is, kapag ang Supreme Court ang mag-release ng kumbaga statement, lahat ng tao wala nang evict. Yes. Pero kung ang Darul Ifta ang magbigay ng Actually, statement, Totoo yan. parang ang daming contradiction. Nararamdaman ko yan. Dapat kasi tayo nagkakaisa di ba? Nagkakaisa, may tiwala sa isa't isa at syempre nagsusuportahan sa mga ganito mga bagay. At ito pa ang isang gusto ko rin malinawan, Sheikh, no? Itong may mga nauuna pa rin kasi. Yes. Kahit na hindi nakita ang buwan, meron pa rin nauuna. Kahit sa Eid al-Fitr, no? Meron pa rin nauunang pagsambayang. Yag ko na pagsambayang. Ito na, may reiwan-wana. Sa pagbuka. Papabuka. So, Paano? ganun din po yung issue doon. Kasi yung sa hadith na nabanggit ko kanina is dalawang point ang nandoon sa hadith. Kumbaga dalawang subtopic yun. Yes. Una, kung kailan tayo magsimula mag-ayuno. So, ganun sa nasabi natin kanina. Pangalawang point sa hadith na yun is kailan tayo mag-pray ng Eid Eid al-Fitr. So, ganun din. Tama yan. 29
day of Ramadan is titingnan naman yung mag-moon sighting na naman para sa buwan ng Shawwal. Yun, Okay? that's right. So kung makita, Mhm. kinabukasan, magsambayang ng Idul Fitr. Yeah. Kung hindi naman makita, ganun din sa Shaban, kukumplituhin mo yung Ramadan ng 30 days sa kakamag. Okay. Ang tanong ko ngayon, Sheikh, no? Ano ang mangyayari doon sa mga nauna? Yes po. Meron ba silang balas? Or meron ano ang makukuha nila? Sa tanong na yan, ma'am, kasi napaka-sensitive. Yeah, Ah, that's right. hindi ko po masagot. Okay. Yan, tanong na yan. Pero kung ako lang, no, kung kaya ko lang sagutin, no, para ma-realize nila na dapat tama yung pagsunod natin at dapat tama yung mga ginagawa natin para hindi nasasayang yung ating mga pagod sa ating mga ginagawa. Hindi ko siya masagot ng direct mismo dun sa Yeah, gumawa. correct, Pero tama. meron kasing isang hadith, si Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam, sabi niya, as-sawm yawma tasumun wal fitr yawma tuftirun. Ang ibig sabihin ng hadith na ito, kasi sinabi ng Propeta Muhammad, kasi alam na meron na talagang different opinion sa Anticipated issue na, sa issue na ito. Pero sinabi ng Propeta, mag-ayuno ka kung ang karamihan sa community kung saan ka nakatira is nag-ayuno. Kailangan, kumbaga, huwag ka mag-ano. Kumbaga, alimbaw dito sa atin, nag-ayuno yung buong Pilipinas. Kasi halos buong Pilipinas di ba? Yeah, that's right. Ngayon ang start na Ramadan. So, lahat nag-ayuno. So, wala kang choice, kundi Sumunod. sumunod doon. Totoo. Ganon din sa pagsambayang ng Salatul Idul Fitr. Fitr, yes. Sabi ng propeta, wal fitru yawma tuftirun. Sambayan ka ng Idul Fitr kung yung mga tao sa lugar mo is nagsambayan. Totoo Ibig yan. sabihin sa hadith na ito, isang nakukuhang aral sa hadith na ito is di ka ba dula nga imadaka. Correct. Yes. Wag mong suwayin yung At lalo na yung point na nasabi natin kanina na dito sa BARM is yung may authority sa topic na yan is yung Bangsa Ramadan Life Diets, that's right. Correct. At nako, maganda rin na ma-realize ng ating mga kabangsa, no? Kung gagawin natin ang tama, no? Parang sa sunna. Kung gagawin natin, mayroon tayong balas. Hindi pala ganun. Kung gagawin natin, mababalasan tayo. Kung natin gagawin, na tayo sure Diba? We are not certain kung ano magiging epekto ng ating mga ginagawa dahil lamang sa ating kagustuhan. Yes. Diba? Ang sinusunod natin ay yung ating mga sarili. At hindi yung dapat nating sundin. Sa case na ito, ang Bangsamoro Darul Ifta. Okay? Ayan, naliwanagan po tayo. Maraming salamat, Sheikh, no? Next na gusto nating malaman mula kay Sheikh is that anong nga ba ang esensya o gaano ka-importante itong buwan ng Ramadan? Yes po. Bismillahirrahmanirrahim. Actually, ang topic po na yan ay napakalawak po. That's right. Kahit ilang oras nating pag-usapan dito, Baka hindi natin hindi makaya. pero magbanggit lang tayo ng iilan. At saka ito naman ay bilang reminder na rin. Yes. Kasi ngayon, alhamdulillah, mag-scroll ka lang sa social media, marami ka nang makikita ng mga ulama na nag-lecture. Totoo yan. Kaya, hinihikayat namin yung mga tagapakinig na yung social media natin ay gamitin sa mabuting paraan. Totoo yan. Kasi yung social media is nahalin tulad sa kutsilyo na duwati manigalangan ni. Dul haddain idus silahain. Double sa ano yan? Yes, Oh. kumbaga sa tape is double-sided. Double side. Kahit saan banda pwede mo idikit. Correct. So Totoo ganun yan. yung social media. Mm. Depende na lang sa tao kung saan niya ito gamitin, sa Truth. mabuti ba o sa masama. So ngayon, alhamdulillah, mag-scroll ka lang sa social media, kahit sino yung gusto mo na, sino yung idol mo na ulama na nag-lecture about sa Ramadan or sa YouTube. Nakikita mo na dyan. Kahit anong lingwahe, Tagalog, Maguindanao, English, nandyan na lahat. Masya Allah. So, nakadepende na lang kung saan mo gagamitin si Totoo. social media. So yun. Isa sa pinakamahalagang significant or importance ng Ramadan na dapat natin alalahanin tuwing nagpapasting tayo is itong buwan ng Ramadan is Shahrus Siyam wa Tahqiqut Taqwa. Ito yung buwan ng pag-aayuno at ito yung buwan na kung saan dito natin makakamtan or dito tayo
magkakaroon ng takot kay Allah subhanahu wa ta'ala. Sabi ng Allah subhanahu wa ta'ala sa banal na Quran, sabi niya, Ya ayyuhalladhina amanu kutiba alaykumus siyam kama kutiba alal ladhina min qablikum la'allakum tattaqun. Favorite ko yan, ano? Yes po. Sinasabi mo. Sabi ni Allah, kayo ng mga taong nananampalataya, ginawang obligasyon sa inyo yung pag-aayuno sa tulad ng pag-obliga sa mga taong nauna sa inyo. La'allakum tattaqun. Ito yung kumbaga main purpose kung bakit ginawang obligado ni Allah yung pag-aayuno sa ating mga Muslim. Sabi niya, la'allakum tattaqun, upang kayo ay magkaroon ng takot Yun. kay Allah subhanahu wa ta'ala. Bakit? Ano yung sekreto? Kasi yung taong Muslim na magkaroon ng takot kay Allah subhanahu wa ta'ala, yan lahat, ang magiging resultant niyan ay lahat nung gagawin niya, no? Kung hindi man lahat, pero karamihan sa gagawin niya ay naaayon sa batas ng Islam. Yan, tama. Iiwasan niya yung mga bagay na ipinagbawal ni Allah subhanahu wa ta'ala. Yun. Tingnan niyo, ang Ramadan, ito lang yung kumbaga tanging worship o pagsamba kay Allah subhanahu wa ta'ala na walang nakakaalam kung ginawa mo ba ito o hindi. Tanging ikaw lang pati si Allah subhanahu wa ta'ala. Kasi halimbawa ganito, sir, magtago ako dyan sa Oo. kabilang kwarto na walang nakakakita sa akin. Totoo. Pwede akong kumain. Pwede akong uminom. To sabihin Kung na sino nagpuasa pa rin ako. Yes po. Kung sino yung nakakaalam na nagpuasa ka. Hindi tulad ng halimbawa pag-hajj. May mga activity na talagang nakikita ng tao, yung That's pagtawa, right. halimbawa, Totoo. pagsambayang. Kasi ang pinakamaganda sa pagsambayang is magsambayang ka with jamaa. So nakikita talaga. Pero yung pag-aayuno, walang nakakakita. Nobody would know. Yes. Totoo. So kaya yung pag-aayuno is kumbaga isa ito sa sa pwede natin sabihin na ito yung number one na kung saan nagkakaroon ng takot yung alipin ng Allah subhanahu wa ta'ala. Bakit? Dahil ginagawa niya ito para lamang kay Allah subhanahu wa ta'ala. Totoo yan. Tingnan mo iiwasan mo yung mga pagkain na halal naman sa'yo. Oo. Yung mga masarap na inumin, malalamig na inumin. Na pwede mo halal namang naman inumin sa'yo. sa puso. Yes. Yun. Yung asawa mo, na halal naman sa'yo Correct. originally. Pero lahat yun iiwasan mo. Bakit? Inaalagaan mo yung pag-aayuno mo para matanggap ni Allah. Totoo. Sure, alhamdulillah. Yes. At pare-pareho yan, no, lahat ng tao. Yes, lahat ng tao. Basta ma-reach niya yung age of puberty at siya ay Muslim, Okay. siya ay malusog, wala siyang sakit na Totoo. yung sakit na kumbaga kung mag-ayuno siya is hindi makaka-epekto yung ano niya. So yun, lahat yun is obligatory sa kanila yung pag-aayuno ng Ramadan. Magpasa. So yun ang unang importance ng Ramadan is dito natin makakamtan or dito natin o dito tayo magkakaroon ng malaking porsyento Yeah. upang tayo ay maging matatakutin kay Allah subhanahu wa ta'ala. Correct. Pangalawa na mabanggit natin dito na importance of Ramadan is sabi ng mga ulama is yung Ramadan is Shahrul Quran, month of Quran. Bakit nila nasabi yan? Kasi yung reveal, pagbaba ng Quran ay dito nasimulan sa buwan ng Ramadan, sa Mashallah. Laylatul Qadr. Sabi ni Allah subhanahu wa ta'ala, Shahru Ramadan alladhi unzila fihi al-Quran hudan lin-nasi wa bayyinatin minal huda wal furqan. Buwan ng Ramadan na kung saan dito sinimulan ibaba ni Allah subhanahu wa ta'ala yung Quran sa pamamagitan ni Jibril alayhi salam patungo kay propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam. So dahil ang kumbaga ginawang special ni Allah subhanahu wa ta'ala yung banal na buwan, yung Ramadan, dahil dun niya kumbaga lunim ba inita puso kinababaning ka ng Quran. So dapat sa ating mga Muslim, no, ay maglaan din ng oras para sa Quran. That's right.
Nako, ito yung Yun medyo... yung wisdom doon, ma'am. Oo. Yes. Ito yung medyo hindi na masyado na pagtutuunan ng pansin, no? Yes ng po. marami sa atin sa ngayon babasa ng Quran. Guilty rin po ako dyan dahil sa dami ng, nako, Yes po. dapat sana yan ang pinaprioritize nating basahin, no? Yes. Sheikh? Kailangan talaga sa taong Muslim Mm. tuwing buwan ng Ramadan ay maglaan siya ng oras para sa Quran. Totoo yan. Paano ito, pag-aralan niya kung paano basahin. Mm. Kasi siguro marami pang mga bangsamoro na hanggang ngayon is hindi pa marunong magbasa ng Quran. Totoo, totoo. So ito na yung time mo na kumbaga mag-aral kung paano basahin yung Quran. At sa mga tao naman na nakakabasa na ng Quran, so magtamat kayo ng ilang beses. Mm. Tingnan yung mga sahaba, yung mga salafus salih. Mm. Tuwing buwan ng Ramadan ay dito nila ginagamit yung napakalaking oras nila. Si Imam Malik, yung pangalawa sa jury, si Imam Malik rahimahullah, ay nakilala siya bilang tagapag-aral ng hadis Mm. sa Madina. Mm. Tagapag-aral ng hadis. Pero tuwing sumasapit ang buwan ng Ramadan, hinihinto niya muna yung pagtuturo na sa kanyang mga estudyante. Mm. Bakit? Binabakanti niya yung oras niya sa Quran. Mashallah, alhamdulillah. Talagang binibigyan ng panahon. Yes, si Imam Oo. Shafi'i rahimahullah. Mhm. Yung pangatlong school of thought. Mm. Nabanggit na tuwing buwan ng Ramadan ay natatamat niya ito 60 times. 60 times. Yes, ibig sabihin twice a day. Alhamdulillah, mashallah. Isa sa umaga, isa sa gabi. Aba. Kumbaga doon mo makikita na sila ay kumbaga yung oras nila ay fully time binibigay nila. Totoo yan. Meron pang nabanggit sa mga salaf si Uthman, kung di ako nagkakamali, si Uthman radiyallahu anhu, yung pangatlong khalifa, na natapos niya daw basahin yung Quran sa isang gabi, isang raka. Nagsambayang siya sa buwan ng Ramadan at tinamat niya yung buong Quran. Wow. Subhanallah. Subhanallah, mashallah, alhamdulillah. May mga ilan naman sa kanila every 2 days, every 3 days. Kumbaga bagapasan nila imatama nila sa Quran. Yes. Tama ba, Sheikh, na bawat letra dyan? Yes, at napakalaki ng gantimpala. Yes, napakalaki ng gantimpala. Bawat letra sa Quran ay may 10 kang kabutihan na matatanggap galing kay Allah. Mashallah, times 10. Biruin mo yung first ayah sa Suratul Baqarah na Alif Lam Mim. Tatlo. Composed by 3 letters. Mm. Ilan yung makukuha mo doon? 30. 30 ka blessings. So, ilang letter yung Oh, Quran? mashallah, alhamdulillah. So, isa ito Yes. sa, kumbaga, dapat natin pagsikapan, ma'am, na kahit isang beses lang, at least matamat natin yung Dapat umpisahan na yun ngayon. Yes. Bigyan talaga ng totoo ito. Seryoso itong pinag-uusapan natin. Yes. At sa mga kapwa ko naman na mga ustad sa limbawa o yung mga hafiz na kumbaga bihasa na sila sa pagbasa ng subukan natin i-elevate yung way ng pagbasa natin ng Quran every Ramadan. Paano yun, Na Sheikh? kung saan imbis na Quran yung basahin natin, yes, napakaganda. Yun ang originally na napakaganda is yung Quran. Pero elevate natin na what if i-try naman natin magbasa ng isang tafsir. Tafsir. Yeah, Quran translation. Kasi ngayon napakaraming Quran translation na maiksi lang, kumbaga yung mga general meaning lang nung every. Yeah, no, every ayah. So kaya you have to kumbaga i-ano mo lang, i-arrange, i-manage mo lang yung time mo. Totoo yan, totoo yan. Yes. Prioritize talaga. Yeah, i-prioritize. Halimbawa every sala sa pagitan ng adhan pati ikama, magbasa ka ng 2-page. Oo nga, no? Yes. Bago ka magbuka, magbasa ka ng 2-page. Mashallah. Bago ka yung pagsahur natin at saka Ramadan, ito siguro may mga gumagawa pa nito na. I believe so, yung yes. pagsasahur kasi, ang pinakasunod dyan is medyo late Late. Ang pag-take mo ng sahur. ang sahur mo. Okay. So pagkatapos mo ng sahur, pagsikapan mo na huwag ka matulog kasi darating na yung fajr. Totoo. May mga kasi na Tama yan. dahil kasi yun yung tendency na masyado kang maagang nagsasahur. So dahil malaki pa yung gap nung
pagkatapos mo magsahur, and then yung Fajr. Fajr is, alimbawa 2 hours pa, Totoo. pwede mo nakakaya yung Antok, mo, matulog ka muna. So, Totoo kaya yan. ang pinakamaganda, at yun din ang sunnah, is gawing late ang pagtitake ng sahur. So doon, pagkatapos mo mag-take ng sahur, at habang hinihintay mo yung Salatul Fajr, yan, magandang oras yan ng pagbasa ng Totoo yan. kahit 3 page, 5 pages. Oh, kabalay na Hamsi, kabalay na Ria, kabalay na Jans, Yes. kabalay na Mansur at saka Natunuhads, no? Imbis na magbasa ng mga sa mga oras na yan, no? Kabalay na AJ. Imbis na magbasa ng mga feeds, Yes, sa mga chismis sa mangyaring ilaan mo na lang pagbabasa ng Quran. Mashallah. At- Ito mga oras na ito. Yes po. Magdagdag ko lang doon, ngayon sa YouTube, napakaraming tutorial how to read properly ang Truth. Quran. Tama So yan. kumbaga wala ka ng excuse na hindi ako natuto kasi hindi ako nakapag-aral ng madrasa. Hindi ako natuto kasi since English talaga yung kinalaki ko. Wala ka ng excuse kasi nandiyan yung social media. Totoo yan. Intindi lang sa pag-aaral. Totoo yan. O talagang i-class ka or Yes po. gusto mo talagang matuto Yes po. at may sagawa yung mga bagay na dapat mo talagang ginagawa, no? Alhamdulillah, good news na rin dito sa atin sa Bangsamoro is kumbaga simula nung nag-pandemic, mashallah, napakaraming anak ng mga Bangsamoro na ipinasok nila sa mga Quran memorization. At ngayon dito sa Mashallah. ating Pilipinas, thousands na po yung mga anak ng Bangsamoro na nakasaulo ng Quran. Wallahi. Alhamdulillah. Alhamdulillah. Hindi nakapya, napakaganda. At Yes. yung ating mga professional sheikh, yung medyo nagkakaedad na hindi natutunang pagbasa ng mga unang taon nila, Yes po. nag-aaral ngayon. Yes po. Diyan sa may jamiat? Yes. Yes, that's yung right. program na Alif. Totoo yan. Masya Allah. Yun nga, sa online, napakaraming mga courses sa online na kumbaga nagtuturo sila ng paano magbasa ng Quran. Ito you don't have to go to a certain place dahil nandiyan na mismo sa mo. Yes. Sa cellphone mo na lang Yes sa po. laptop. Ang Yes. pinakakailangan mo lang doon is how to manage your time. Totoo. And how to prioritize that. Yes. Oo. Yun lang. Kasi kung gusto, maraming paraan. Yes. Pero Kung kapag ayaw, maraming dahilan. Ayan. So nabanggit na ni Sheikh yung ilan sa mga reminders no, at sa kahalagahan ng Ramadan. Sheikh, ano pa ang mga paraan kung paano tayo makakapaghanda sa Ramadan? Ano yung mga dapat tandaan? Paano ba natin mamamanage sa mabuti yung ating oras tuwing ganitong Ramadan? Yes No? po. Yes. Karamihan sa mga ulama ngayon, ang sinasabi nila, when it comes to Quran, ang pinag-uusapan is Quran. Ang pinaka madaling guide na pwede mong sundin para ikaw ay magkaroon ng oras sa Quran is 5 times prayer a day. Okay. That's right. Tingnan mo, halimbawa, lahat naman tayo alhamdulillah nagsasala. So, halimbawa, 10 minutes before sala, prepare ka na, magwudu ka na, magpunta ka na sa masjid. Totoo. So habang hindi pa nakaka-adhan, kaya mo pa magbasa ng 1 page, 2 page. Totoo. Okay? Kapag naka-adhan naman, magsala ka ng sunnah. Okay? Pagkatapos mo magsala ng sunnah, ang karamihan sa mga masjid ngayon is, kumbaga, meron silang pagitan. Hindi agad-agad, alimbawa, pagkatapos mag-adhan is mag-ikama na ulit. Totoo. Karamihan may mga 10, 15 minutes pagitan. So yan, another pages na naman yung mababasa mo. Totoo. Masya So, Allah. ganon din sa Asar. Ganon din sa Isha. So, siguro naman sa Maghrib, in reality ba? Sa Maghrib, kumbaga dito sa Kasi atin maikli yung maikli. Oo, At Maghrib. dyan tayo, kumbaga, bumabanat ng pagkain. Minsan nga yung iba nakakalimutan magsambayag dahil Yes. sa pagbuka mo na. Yes. Oh. At kung sino man yung Muslim na makatamat ng kahit isang beses lang sa buwan ng Ramadan, Masya ay Allah. kumbaga malaking achievement na yun sa kanyang sarili. Totoo yan. Ako, Yes. sana magawa natin yan, no? Pero ang Kabalay na rin. problema natin, ma'am, kasi halos 24 hours ay dito natin nagagamit sa Yun na nga. Pero Sheikh, ang gagandahan naman ng social phone, media. may Quran na app Yes po. sa ating cellphone. So, kahit saan tayo, nariyan na eh. Yes po. Kung gusto mong magbasa ng Quran, di ba? Yes po. Alhamdulillah. Masya Allah. Okay. So, pangatlong mababanggit natin dito, ma'am, na
importance of Ramadan is ang Ramadan is tinatawag nila na Shahrul Maghfirah wal Itqi minan Nar. Ito yung buwan na kung saan pinapatawad ni Allah subhanahu wa ta'ala yung ating mga kasalanan. Mashallah. At ito yung buwan na kung saan mayroong pinapaligtas si Allah subhanahu wa ta'ala sa mga tao sa impyerno. Yes. Okay. Every night ng Ramadan, sabi ng propeta, walillahi utaqa minan nar wa dhalika fi kulli layla. Every night of Ramadan ay mayroong pinapaligtas si Allah subhanahu wa ta'ala sa mga tao na Nakapunta sa impyerno na ko. So, kumbaga, sa hadith pa lang na ito is kumbaga kailangan mo ng pagbutihan, no? Kailangan mo ng ibigay yung nakakaya mo sa pamamagitan ng pagsamba kay Allah subhanahu wa ta'ala. Sabi ng propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam, man sama Ramadana imanan wa ihtisaban ghufira lahu ma taqaddama min dhanbi. Kung sino man yung mag-ayuno sa buwan ng Ramadan at ang kanyang intention, dito ingatan natin ito. Yun. Kasi kung hindi natin ma-perfect yung intention natin sa pag-aayuno, ang tanging makukuha lang natin sa Ramadan is yung pagkagutom at pagkauhaw. Totoo. Wala kang naging biyaya, wala kang naging blessing, hindi natanggap dahil mali ang intensyon. Yes. Sabi ng Allah, sabi ng propeta Muhammad, sino ang taong nag-ayuno sa buwan ng Ramadan at ang kanyang intention ay paniniwala kay Allah subhanahu wa ta'ala. Imanan. Ibig sabihin, wala kang ibang intensyon maliban na lang sa pinaniniwalaan mo si Allah subhanahu wa ta'ala. Bakit? Bakit yun ang intention mo? Kasi ginawang obligatory ni Allah. Totoo yan. Inutusan ka ni Allah subhanahu wa ta'ala. Correct. Kaya mo ginawa, kaya ka nag-ayuno sa buwan ng Ramadan dahil pinaniniwalaan mo yung utos ni Allah subhanahu wa ta'ala. Sumusunod ka sa kanya. Sumusunod ka. Pangalawang intensyon, ihtisaban. Ibig sabihin, kumbaga, tawag dito, kabangingarapan ka. Kagustuhan mo na. Yes, kagustuhan mo na makuha mo yung gantimpala Yun. na ibibigay ni Allah subhanahu wa ta'ala sa taong nakaayon. Totoo yan. Kaya Ano yung gantimpala nun, ma'am? Kung sino yung mag-ayuno na ganun yung intensyon na, sabi ng propeta Muhammad, ghufira lahu ma taqaddama min dhanbi. Lahat ng kasalanan mong nauna, patatawarin. Masya Allah. Alhamdulillah. Alam mo, Sheikh, alam niyo po, parang mas naliliwanagan ako, no? Kaya nga ang duwa natin tuwing malapit ng Ramadan, Allahumma balig na Ramadan. Yes, di ba? Yes, ipabot mo kami Totoo. Kasi sino nga ba naman ang taong hindi gugustuhin na makaabot ng Ramadan, makapagpuasa, makagawa ng mga bumubuting mga gawain sa panahon ng Ramadan? Totoo. Times ang ano. Imaginin mo, may nabanggit ang mga ulama na yung mga patay daw sa kanilang mga libingan. Yan kung sila daw ay bibigyan ng chance na buhayin ulit at bigyan sila ng isang hiling kung ano yung gusto nilang gawin. Wala daw, sabi nilang, tanging hihilingin nila kundi makapag-ayuno sa buwan. Masya Allah. Alhamdulillah. So alhamdulillah, tayo, inabutan tayo ng Ramadan, malusog tayo, malakas tayo. Totoo yan. I believe in your first statement kanina, talagang magpasalamat ang tao Yes. na nakaabot pa sa Ramadan, no? At yung pasasalamat kasi na sinasabi natin, yung asyukar, hindi lang pasasalamat na literally na binabanggit lang natin. Yun yung pasasalamat na may kasamang gawa. Totoo yan. Tama Salamat ka sa biyaya ng Allah at gawin mo kung ano yung nakakaya mo sa ipinakutos ni Allah. Totoo. Hindi yung sinasabi mo lang. Yes. So, dahil doon, ma'am, dito sa buwan ng Ramadan, kumbaga, kailangan nating pagsikapan or paramihin yung paghingi natin ng patawad kay Allah Totoo subhanahu wa ta'ala. Kasi no exemption. Lahat ng angkan ni Adam ay nagkakamali. Totoo. Kullu bani Adam khatta'un wa khairul khatta'in at-tawwabun. Sa hadith ng propeta, kullu, ibig sabihin lahat, walang exempted. Totoo. Lahat ng angkan ni Adam ay nagkakamali, gabi man o Umaga. At sabi ng propeta, ang pinakamabuti at ang pinakamaganda sa mga tao na yan na nagkakamali
is sino yung naghihingi ng kapatawaran kay Allah. Yun. Totoo. At bagumbaya. Yes. Di ba? Kaya nga, Itatama yung mga bagay na hindi tama. yes, Oo. itatama. Totoo. So, yun. Correct. Alhamdulillah. At Mashallah. kasi yung mga pagkakasala natin kasi ma'am, is dalawang bagay. Mm. May mga pagkakasala na pagitan mo ng Allah subhanahu wa ta'ala. Mm. Yes. Pagitan mo, halimbawa, makatagak ka ng sambayan. Yun. Pagitan nyo ng Allah subhanahu wa ta'ala. Totoo. Halimbawa, hindi ka makapagbigay ng zakah. Mm. Tapos, qualified ka naman magbigay ng zakah. Totoo. O nakapagsinungaling ka. Mm. O basta meron kang hindi nagawa sa obligasyon na ni Allah subhanahu wa ta'ala. Yan yung unang, kumbaga, part ng pagkakasala. Mm. So kapag yan ang nagiging kasalanan mo, napakadali ng paraan kasi mag-direct ka na kay Allah subhanahu. Totoo. Totoo yan. Mag-direct ka na kay Allah. Parang nahuhulaan ko na ikalawang klase ng kasalanan. Yes. Di ba? Yes. Yes, sabihin mo na ma'am. Kasalanan mo sa yung, Human rights. yes, kapwa. Kapwa mo tao. Kapwa mo tao. Yan, isa pa yan. Halimbawa, ito sabihin na natin totoo. para maging clear. Yun yung second type ng kasalanan is yung kasalanan mo sa kapwa mo. Mm. Totoo. So, halimbawa, may nalibak ka Mm. tao. Merong kang tawag dito na pandala kita. Mm. Nagkaawa yung dalawang tao o dalawang grupo dahil sa'yo. Dahil sa'yo. Correct. Punta ka doon, ganitong sinabi mo, nagpunta ka dito. Mm. Or may natipo ka. Yes. Mm. Or meron kang, sabihin natin, nakuha na tamok na hindi naman para Hindi sa'yo. para sa'yo. Totoo. Yes. Or Na dapat binigay mo doon sa na karapat-dap. natumok. So yun. So kung ganyang uri ang kasalanan na iyong nagawa is ang way ng pagtatawbad yan is ibalik mo. Or Totoo. puntahan mo yung tao na Kung kayo na nagawa ka mo ng nagkasala. kasalanan. Totoo yan. Na mas mahirap yun. Actually, no? Kaya nga. Pero Gawin. kasi pagdating ng paghuhukom yung qiyamah, hindi, kumbaga hindi pangingimasukan ni Allah subhanahu wa ta'ala yan. Totoo yan. Ngayong panahon ng digital na lahat, hindi mas madali? Like, i-chat mo. Ngayon, Yes po. ngayon lahat ng tao nag-chat na lang Yes din. po. Forgive my O, kung sins. Yes. tinanggap ka. Yes. Di ba? Yes po. Totoo, sa bagay. Correct. Napakalaki na po. Totoo. Kasi kasi makalido sa ginawasan na ito ikwento ko. May isang araw na tinanong ni Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam yung mga sahaba. Mm. Sabi ni Atadruna manil muflis. Alam niyo ba kung sino yung taong pobre? So literal yung pagkasagot ng mga sahaba. No, Kasi yung hindi mga... nila alam kung ano pala yung ginamin ni Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam sa word na Pobre. pobre, muflis. Sabi nila, ang alam namin sa tradisyon natin, sabi nila is yung walang dirham, walang dinar, Oo. walang pera ba? Walang pera. Yes. Sabi ng propeta, hindi yan ang tinutukoy ko. Pagkos ang tinutukoy ko, sabi ni Propeta Muhammad, na totoong pobre is yung taong dito sa mundo is gumawa ng mga mabuting gawain. Yes, isipin mo, gumawa ng mabuting gawain. Nagsambayang, nagsaka, nag-hajj, nag-umrah, Pobre. nagbasa ng Quran. Pero pagdating sa araw ng paghukom, lahat nung gantimpala nung ginawa niyang kabutihan sa mundo ay maibabayad niya doon sa mga taong kung saan doon siya nagkasala. Oh. So yun ang pinaka-pobre na tao. Sabi ng Okay. Propeta Muhammad. Kasi ang mangyayari doon, ma'am, na alimbawa, may tao na nagkasala sa kapwa niya tao. So hindi yan pangingimasukan ni Allah subhanahu wa ta'ala. Totoo. So doon, hindi mo mababayaran kasi wala nang pera doon, wala nang ari-arian doon. Kahit gaano ka man kayaman dito sa mundo, wala ka Totoo. nang maibabayad. Naku. So ang gagawin ni Allah subhanahu wa ta'ala, lahat nung gantimpala, nung ginawa mong kabutihan dito sa mundo, yun ang maibabayad mo sa taong kung saan doon ka nagkasala. Okay. Okay, at ito pang nakakalungkot. Kung hindi aabot yung Nagawa mo. kasalanan doon sa gantimpalan ng kabutihang nagawa mo sa mundo, lahat nung dusa nung taong kung saan ka nagkasala ay mapupunta sa iyo. Naku, Subhanallah. hindi ka na nga nakabayad na Yes. lahat pa ng kanyang kasalanan sa iyo Yes. pupunta. Kumbaga, ano ka, triple Oo, kill ka Jabalin. na doon. Triple, Kaya dito sa buwan ng Ramadan is pagsikapan natin, unang-una i-evaluate natin yung mga sarili natin. Totoo. Kung ano yung mga kasalanan natin kay Allah. At tulad ng nasabi natin kanina,
napakadali lang po ng paraan upang maghingi ng taubat kay Allah. Magsisi ka at mag-promise ka sa iyong sarili na hindi mo na uulitin yung mga nagawa mo na yun. Truth. Yes, at kumbaga talagang nagsisi ka kung bakit nagawa mo yun. Okay. Pangalawa, napagsikapan natin na kung saan dapat natin ma-evaluate yung ating mga sarili kung nagkasala ba tayo. Kasi kung nagkasala tayo, ito na yung chance Tama. na kung saan maghingi tayo ng kapatawaran kasi tao lang din tayo. Oo. Sheikh, isang perfect example nito. Yes po. Ito yung nakakalimutan ng mga tao is yung utang. Yes po. Kapag nangutang, kinakalimutang bayaran. Yes. Kapag nangutang, kumbaga parang ginagawang binigay na lang sa kanya samantalang nadaan sa utang. Yes po. 'Di ba? Yes po. Hanggang sa mamatay ka, no? Sheikh, tama ba? Subhanallah. Subhanallah, na'udzubillah. Tingnan mo yung Yes. nabanggit sa hadith, yung taong namamatay sa pakikipaggera, o yung tinatawag na al-jihad. Yeah. Yung namamatay sa ganyang paraan ay diretso na siya sa paraiso. Lahat ng lahat ng kasalanan niya Kasalanan niya. automatic na mapapatawad ni Allah. Wow, Maliban na mashallah. lang sa isa, Maliban sa isa, yung kanyang utang niya, tinan mo nga naman, no? Kung gaano ka importante itong, naku, kaya hanggat kaya natin, no, kung hindi naman kailangan, no, tayo mangutang. At Yes. syempre, alalahanin natin yung mga utang natin. Dahil kapag nangutang tayo, expected na babayaran natin. Hindi yung magtatago ka pa, no, sa ating inutangan. Actually, Sheikh, it's 12:18 yes po. na ng tanghali, Kabalay na Ria. Follow-up question. Gusto pa papain, galing no? sa technical side natin. Totoo. Kailan daw malalaman kung tapos na magsuhur ang naga-fasting? Yes, Okay. alhamdulillah kasi ang Darul Ifta, Bangsamoro Darul Ifta is nag-distribute sila ng calendar. Yes, we have one. Truth, that's right. Meron na akong kopya. Sure ka, taga-sultan ko darat yung area. Meron. Pero yun, dapat nilang tandaan na hindi yun kumbaga kahit saan. Every calendar siguro nakalagay yung intended area. Yeah, that's right. MDN, MDS, Cotabato. MDN yung nakuha ko na, Same. Maguindanao Norte and Cotabato City. Yes. That's right, dun sa ating At ito pa, reminder na rin, no, sa ating mga nag-aadan. Yes po. Oo, bakit ba baka advance yung kanilang Baka nagpag nila oras. basilan, tawi-tawi, Yes, yes, yes. Baka nga, kailangan na talagang makuha natin yung tamang kalendaryo. Tagabi kasi, kayo ng umaga kasi, 4:49. Supposedly ang other. Timawag sa bang sa 4:40. So yung calendar is 449. 49, that's right. 4:34 sa amin. Nag-adhan na. Dapat itama natin mga ginagawa natin, ha? So would it be the bang or the azan? Kalendar kahit tumawag na ng alyan. Yes po. So saan ka, sa ano ang kanilang susundin? Yun ang kanilang medyo tanong ngayon. Yes po. Yung kalendaryo o yung pagtawag ng adan? So sa akin, wallahu a'lam, kung akong tatanungin, yung susundin ko is yung kalendar. Kasi yung kalendar is fixed na siya. Totoo yan. So yung nag-aadhan, pwedeng nagkamali lang, na late, Truth. or dagit makatulog, ayanin kinila sa orasanin na. So 0 number 9, ha? Yes. Ito ba sinanggulanin? Kaya Uway. alhamdulillah, kalendar, malaki yung tawag dito, salig natin sa Darul Ifta. Hindi nila yan ginawa na kumbaga Binentot-bentot lang, oo. Precise po yung Yes po, kalendaryo pinag-aralan natin. talaga. Mashallah, alhamdulillah. At dahil din actually, marami na tayo nakuha mga reminders and of course, the significance of this holy month of Ramadan na atin pong tataglayin, isa sa puso at syempre gagawin natin inshallah hanggat sa abot ng ating magkakaya. No, ngayon Sheikh, we want to know from you kung ano yung mga iba pang mga aktibidades ng Bangsamoro Darul Ifta. Yes po. Aside from these activities na nataon sa Ramadan. Yes po. Alhamdulillah, mashallah, ang Darul Ifta is kumbaga marami pa silang mga activity na kasalukuyang ginagawa, no? Maliban doon sa nabanggit natin na moon sighting, Yeah. Quran recital. organize ng Quran program sa Darul Ifta. Tulad halimbawa ng issuance of fatwa. Yun, napakahalaga. Kasi ngayon, alhamdulillah, mayroong mga cases or mga issue na
kumbaga inaakyat ng mga individual or mga agency doon sa Darul Ifta. Halimbawa, maalala ko is yung pagsangla, halimbawa. Pagsangla. Kung yan ba ay Yes, kung anong fatwa, pwede ba yan? Magsangla ka tapos maghiram ka ng halimbawa pera tapos isangla mo yung ari-ari mo, let's say lupa, o pwede ba gamitin ng pinagsanglaan mo kaya mga ganon. Mga ganon, Issue. correct. Oh. At marami pang mga issue. Okay. Pangalawang program nila na kasalukuyan is meron na rin silang radio program, Yeah. Islamic talk show sa DXMY every Monday, Yeah, totoo. 9 to 10. Ang pinamagatang Suwara na Darul Ifta sa Ingadubang Samuro. Totoo, correct. Yes. Mashallah. And additional pa doon, alhamdulillah, meron na rin silang renovation or pagpapagawa ng mga masjid Mashallah. sa selected Alhamdulillah. area dito sa At syempre, mga speakership ninyo. Yes po. Ito mga yes. Alhamdulillah. Pagbibigay ng pag-share Yes. ng inyong mga kaalaman sa ating mga kapwa. Yes, isa rin ito sa Bangsamoro. activity ng Darul Ifta. Correct. How many agency na kumbaga may invitation sa Darul Ifta totoo. ng mga Islamic program. Yes. So si Darul Ifta yung nagbibigay ng mga lecture. So galing sa kanila. That's right. Disseminate. Mashallah. At kasama Alhamdulillah. pa doon, yung nag-conduct na rin sila ng Islamic Symposium every province ng BARM. Every province ng Barmy. Mashallah. Alhamdulillah. Oo. Mag-reach out doon sa mga lugar na Yes. oo. Hindi na, hindi masyado inaabot. Hindi naabot ng social media. Totoo yan. Wala silang kakayahan. behind sila. Totoo. Correct, mashallah, alhamdulillah. So napaka-busy po ng Bangsamoro Darul Ifta. At dahil dyan, it's 12:23 na ho ng tanghali. We would like to listen to your final message Yes po. sa ating episode ngayong araw na ito. Ano ba ang iyong pabaong mensahe sa amin at sa ating mga tagapakinig at taga-subaybay ng ating programa? Yes po. Siguro, ang maging last message ko na lang po sa programa na ito is yung hadith ng Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam na isang araw umakyat ang Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam sa kanyang mimbar. Mimbar yung kumbaga doon siya tumatayo tuwing siya ay nagkukutba. Tapos na kumbaga namangha or parang na-amaze yung mga sahaba. Kasi tuwing umaapak yung kasi mayroong siyang 3 steps yung niya. Every step nagsasabi ang Propeta Muhammad na amin. Pangalawang step nagsabi naman siya ng amin. Pangatlong step nagsabi naman siya ng amin. Kaya nagtaka yung mga sahaba. Nung bumaba ang Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam, dahil nagtaka sila, tinanong nila kay Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam kung bakit ka nag-amin tuwing umaapak ka ng every step ng iyong mimbar. Sabi ng Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam, dumating sa akin si Jibril at sinabi niya na lugi daw yung taong Muslim. Lugi basta yun yung term, nasira, akhaba wa khasira, lugi, nasira yung tao na inabutan ng Ramadan at hindi naging dahilan yung Ramadan upang siya ay makapasok ng paraiso. Totoo yan. Ibig sabihin, itong Ramadan is isa sa pinakamalaking dahilan upang tayo ay makapasok ng paraiso. Totoo yan. So yun, nag-amin, nagsabi ang propeta ng amin. So pangalawa naman, sabi ng mga sahaba, dun sa pangalawang step mo, sabi ng propeta, sinabi ni Jibril na nalugi, nasira yung tao na narinig niya yung pangalan ko, subalit hindi siya nagsalawat sa akin. Kaya tuwing tayong mga Muslim, tuwing marinig natin ang pangalan ng Propeta Muhammad, ay soon na sakit din na Sallallahu alaihi wasallam. salawat. Allahumma salli ala Muhammad. Pangatlo, sabi ni Jibril, na kaya ako nagsabi ng amin, is, sabi, nalugi yung tao na inabutan niya yung kanyang dalawang magulang na buhay. Pero hindi naging dahilan upang siya ay makapasok sa paraiso. Totoo yan. Ibig sabihin, napaka-importante ang
kabagpipya sa duha. Totoo. Masya So Allah. doon sa hadith na yun, sa unang amin, doon natin makukuha or mga point na makuha natin doon na kumbaga nasa atin na lang kung paano natin gamitin, kung paano natin, kung ano yung gusto natin makamtan natin sa buwan ng Ramadan. Masya Allah, alhamdulillah. Nako, actually, this episode has enlightened everybody of us. Mas naliwanagan tayo. Thank you so much, Sheikh, sa iyong presensya. Ginawa kang daan ng Allah subhanahu wa ta'ala para malaman ng ating sagasubaybay itong mga impormasyon na ito na napaka-importante. Nako, siguro si Kabalay na Jasmine mas mamahalin pa niya ang kanyang nanay, 'di ba? Yung ikatlong amin na sinabi ni Sheikh kanina, labin di Juwayriya Muhammad. Ang ating Kabalay na si Ria, sa kanyang mother and father, of course. Masya Allah. Sa akin, sa father ko na lang dahil wala na. At sa'yo, rahimahullah. sa'yo naman, sa iyong mother. Dahil wala na sa iyong. Correct. Masya Allah. Alhamdulillah. So, there it is. Yan po ang ating MHS Discusses ngayong 260th episode ng ating programang MHS Delivers, kung saan ating pinag-usapan ang significant reminders for Ramadan 1447 or 2026. At dahil dyan, nagpapasalamat tayo sa ating speaker, si Sheikh Zulkarnain Sarento, SCL, Sharia Council at Law ng Bangsamoro Darul Ifta. Inshallah, sana magkasama pa tayo sa ating mga susunod pang episode, inshallah. At dahil dyan, Kabalay na Ria, yung bigay sa amin ang ating Magic 3 questions sa ating KKK ngayong araw na ito. Assalamualaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh. At narito na po tayo sa segmentong KKK, kung saan ang inyong kasagutan sa aming katanungan ukol sa kaalaman ng ating programang posibleng magpapanalo sa inyo ng 100 peso load. That's right. Muli, 0955-799-4778 para sa pagkakataong manalo ng 100 peso load. Sa mga nanalo last week, paumanhin sa matagal na pagbahagi ng inyong Pero definitely, inshallah. Pero definitely, mapapadala po ang inyong napanalunan. At That's right. kung manalo kayo ulit this week, edi doble kara ang inyong Doble kara. Doble ang inyong doble premium. ang inyong matatanggap. Yes, that's na right. napanalunan. So, 200 pesos na yun. Correct. Kapag manalo kayo ulit next week. So, without further ado, ang ating unang tanong. Magbigay ng isang requirement para sa isang Muslim na obligatory sa kanya ang pag-fast, ang pag-ayuno. May binanggit doon, unang-una yung letter P. O, sige. Okay, ikalawa. ABCD, EFG. Ikalawa. Yeah, so ulit, ano ang requirements ng isang Muslim para maging obligado siyang mag-fast para sa buwan ng Ramadan? Second question, anong buwan sa Hijri calendar na reveal ang Quran? Naku, ang hirap. 12 options meron kayo. So, ulit, anong buwan sa Hijri calendar na reveal ang Quran? And second question. Third question. Magbigay ng isang example na nabanggit kanina na posibleng kasalanan natin sa ating kapwa-tao. Nako, okay, marami yan. Marami tayo naging kasalanan sa ating kapwa-tao. Yung mga nabanggit Okay. lang nila, Tisal. Okay. So, with that, ulit, first question, requirement ng Muslim para obligado siyang mag-fast sa buwan ng Ramadan. Second question, anong buwan sa Hijri calendar na reveal ang Quran? At third question, magbigay ng isang halimbawa na kasalanan na posible nating kasalanan sa kapwa-tao. Okay, there And you with go. that, yun po ang ating segmentong KKK. Ipadala lamang ang tamang sagot sa numerong 0955-799-4778. Okay, maraming salamat Kabalay na Ria sa ating KKK, which is the last segment ng ating bawat episode ng MHS Delivers. And thank you so much sa mga nag-comment sa atin, RNJ Usman Torilla, Fatma Anding, Haveliana, Jonalyn Met, NG Daud, Micaela, at syempre basahin ko na ilang message ni AJ. Shout out po sa University Student Council o USC ng Cotabato State University. Busy po sa preparation for free iftar mamaya 5 p.m. Ramadan Mubarak, mashallah, alhamdulillah, sa ganito mga mabubuting aktibidades ay sinasagawa during the month of Ramadan. At dahil dyan, natapos na ho, na kompleto na natin ang ating episode at 260th episode ng ating programang MHS Delivers. At sa ngalan ng ating mga leaders sa MHSD, sa ating himahong Minister, Atty. Hamina Minudin Bara,
ang ating Officer in Charge at Deputy Minister Aldin Asiri at ang ating Bangsamoro Director General Ismail Ibrahim at sa ngalan nina Ako po ang inyong lingkod Bangsamoro, Joy Ria Bintemran Muhammad. At ako po nilingkod Bangsamoro Sari Palat sa ating mga kasamaan sa ICS. Ma'am Jasmine Ilang, Sir Dato na si Daud, Sir Elman Suarez Ugaw, at sa ating intern si RJ, at sa ating kasama sa technical side ng TXMS, Sir Jeffrey, maraming salamat po sa pagsama sa amin sa episode na ito. Yes, that's right. Maraming salamat sa inyo, Kabalay na Ria at Kabalay na Hamsi. At syempre, ito ho ang inyong lingkod sa Lembay Abdullah na palagi pa rin nagpapaalala sa atin na isagawa ang ating bawat gawain sa araw-araw na mayroong pagmamahal, kabutihan at kasiyahan. At gabay ang ating mga hashtag na hashtag trabaho ko, ibada ko, hashtag work with excellence and perfection, hashtag our home, our dream, and hashtag building community, building ummah. Wabillahi tawfiq wal hidayah. With Allah comes all success and guidance. Kami ho ay nagpapaalam na at mawata sa inyo ng Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh at Ramadan Mubarak. Sumainyo ang programang MHS Delivers mula sa inyong mga kabalay na tagapagbigay impormasyon ukol sa mga tulong at serbisyong teknikal, pabahay at hanap buhay para sa bawat pamilyang Bangsamoro. MHS Delivers sa pamumuno ni Minister Attorney Hamid Aminuddin B. Bara at sa liderato ni BARM Chief Minister Abdul Rauf A. Makakuwa. MHS Delivers.